Maligayang pagdating sa aming channel na 3 araw pa lamang ang nakalipas mula ng mga anak ako. Nais na akong itaboy ng aking biyenan palabas ng bahay. Tumawag ako sa aking ama. 2 minuto ang lumipas. Isang hanay ng mga mamahaling sasakyan ang pumalibot sa pintuan ng bahay ng aking asawa. Nanginig sa takot ang aking biyenan. Ang tunog ng kulog sa labas ng bintana ang nagpagising sa akin mula sa aking pagkakatulog. Naramdaman ko ang hapdi ng aking sugat mula sa operasyon pagkatapos manganak isang malamig na kirot na tumakbo sa aking likod. Instintibo akong umalo, naghahanap ng init mula sa aking munting anak na babae, ngunit ang tabi ko ay walang laman at malamig. Bigla akong nagulat at umupo sa aking higaan kahit pa mahina ang pagtutol ng aking katawan. Nasaan ang aking anak, si Bebe Sofia, ang aking anghel na 3 araw pa lamang sa mundong ito, nasaan na siya? Bumukas ng biglaan ang pinto ng silid. Ang aking biyenan, si Señora Remedios Reyes, ay pumasok. Ang kanyang mukha ay malamig at walang anumang emosyon. Kasunod niya ang aking asawa, si Rico Reyes. Nakayuko siya, hindi nangangahas na tingnan ako ng direkta. Nasaan ang aking anak? Nasaan ang nanay ni Sofia? Tanong ko. Nanginginig ang aking boses. Nginitian ako ni Señora Remedios ng ngiting puno ng paghamak na malinaw na makikita sa kanyang mga labing mapulang-pula ng lipstick. Nandoon siya sa kasambahay. Hindi na kailangang mag-alala. Mula ngayon ay mas maayos na ang pag-aalaga sa kanya. Ano ang ibig sabihin noon? Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Isang masamang kutob ang lumamon sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin? Inihagis ni Señora Remedios ang isang tumpok ng mga papel sa kama ng tapat sa harapan ko. Pumirma ka na. Pagkatapos mag-sign, lumabas ka na sa bahay na ito. Ang pamilyang Reyes ay hindi nangangailangan ng isang manugang na hindi marunong manganak na nagbunga lamang ng isang walang silbing anak na babae. Kinuha ko ng may panginginig ang papel. Ang 2 salitang petisyon para sa diborsyo ay bumagsak sa aking mga mata ng malinaw at walang awa. Sa ibaba nito ay mga kondisyong puno ng kapaitan. Kailangan ko raw lumabas ng walang dala kahit ano. Isasuko ko ang lahat ng ari-ariang magkasama namin. At higit sa lahat, isasuko ko ang karapatang mag-alaga sa aming anak. Pakiramdam ko ay gumuho ang lahat. Tumingin ako kay Rico, ang asawang buong puso kong minahal. Ang taong noon ay nangako sa langit at lupa na poprotektahan niya ako habang buhay. Rico, bakit? Sabihin mo naman, halos nakikiusap na ang boses ko. Hindi pa rin siya nag-angat ng ulo. Ang kanyang boses ay mahinang-mahina, halos hindi marinig. Luisa, pumirma ka na. Tama ang sinasabi ni nanay. Isa akong nag-iisang anak na lalaki. Kailangan ng pamilyang Reyes ng tagapagmana. Ikaw, hindi mo magagawa iyon. Bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga saksak ng kutsilyo direkta sa aking puso. Ang lalaking noon ay itinuturing kong buong mundo ko. Ngayon, handa siyang itapon ako at ang kanyang sariling anak na babae dahil lamang sa isang makalumang paniniwala. Tumulo ang aking mga luha. Binabasa ang papel ng diborsyo. Bakit? Dahil lamang ba sa anak na babae ang ipinanganak ko? Dugo niya rin siya, hindi ba? Sumigaw ako sa desperasyon. Tigil na ang iyong pagiyak, pagalit na, sabi ni Señora Remedios. Naubos na ang kanyang pasensya. O gusto mo bang tawagin ko ang mga tao para ilabas ka ng sapilitan? Pumirma ka na agad, huwag sayangin ang aming oras. Pinakawalan niya ang 2 matipunong kasambahay na pumasok at mahigpit na hinawakan ang aking mga balikat. Kinuha ni Señora Remedios ang pluma at pinupuwersa ang aking kamay na pumirma. Ang aking sulat ay hindi maayos at malapot sa luha. Pagkatapos ko lamang pumirma, agad nilang sinagit ang papel na parang natatakot na baguhin ko ang aking isip. Mabuti, maaari ka nang umalis, sabi ni Señora Remedios, ang boses puno ng kasiyahan. Hinila nila ako palabas ng higaan. Nakasuot pa rin ako ng manipis na damit pang bagong silang.
Mahina at umuuga ang aking katawan. Hindi nila pinayagan akong kumuha ng kahit anong bagay. Itinulak lang nila ako patungo sa labas. Sa labas, umuulan ng malakas. Humihipip ang hangin ng paulit-ulit. Senyora Reyes, pakiusap, pahintulutan niyo akong makita si Sofia kahit isang beses na lamang. Lumuhod ako at hinawakan ang paa ni Rico. Biglang inalis niya ang kanyang paa, walang habag. Umalis ka na. Huwag nang bumalik dito. Ang mabigat na kahoy na pinto ay nagpinid ng malakas sa harap ko. Inilak ang lahat ng pagmamahal, pag-asa at ang aking munting anak na babae. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na ulan. Ang tubig ulan ay halo ng luha. Masakit ang aking katawan, ngunit ang sakit sa aking puso ay daan-daang beses na mas malakas pa. Nawala ko na ang lahat, pamilya, asawa, at ang anak na aking ipinanganak ng may sakit at pagod. Ilang mga hakbang ang aking nalakad nang walang patutunguhan sa gabi ng bagyo sa Maynila. Hindi ko alam kung saan pupunta, saan babalik. Ang aking mundo ay ganap ng gumuho. Patuloy akong lumakad ng walang tigil sa kawalan. Bumuhos pa rin ang ulan, humampas sa aking balat at nagpalamig sa akin. Ang aking mahinang katawan, pagkatapos manganak, ay wala ng lakas. Bumagsak ako sa bangketa sa harap ng isang saradong tindahan. Naubos na ang aking luha, naiwan lamang ang mapait na kawalan ng pag-asa. Naisip ko ang kamatayan. Marahil iyon ang tanging kalayaan para sa akin sa sandaling iyon. Nang tiyak na iyon, isang maliwanag na liwanag ang tumalab direkta sa aking mukha. Kumindat-kindat ang aking mga mata at nakita ko ang isang maitim na Rolls-Royce na dahan-dahang huminto ng tapat sa harap ko. Bago pa man maging handa ang aking pagkamangha, sumunod sa likod nito ang isang hanay ng mga mamahaling sasakyan. Hindi bababa sa 20 kotse ang naghanay. Ang mga Bentley at Mercedes ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng kalsada na lumikha ng isang di kapani-paniwalang tanawin sa gitna ng malakas na ulan. Bumukas ang pinto ng Rolls-Royce at isang may gulang na lalaki na nakasuot ng maayos na itinahi na suit. Ang kanyang buhok ay may puting-puti na halo, ngunit maayos na ayos ay bumaba sa kotse. Hawak niya ang isang malaking payong at mabilis na lumapit sa akin. Ang kanyang asal ay nagpapahayag ng isang kakaibang kalmado at autoridad. "Ginang, maayos po ba kayo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng paggalang. Nagulat akong tumingin sa kanya, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. "Sino po kayo?" Ngumiti ang lalaki ng may kabaitan. "Ako po si Lolo Bert, ang katiwala ng pamilya Santos. Narito po kami para sunduin kayo pauwi. Ikalawang anak na babae po." "Ikalawang anak na babae?" Inulit ko ng parang automatiko. Walang laman ang aking isipan. "May pagkakamali po kayo. Isa lamang akong taong walang tirahan, katatapusin ko lamang itapon ng bahay ng aking asawa." Umiling si Manong Bert. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng habag at katiyakan. "Walang pagkakamali po, Ginang. Kayo po si Luisa Santos, ang ikalawang anak na babae ng Pangulo ng Lupon na si Don Rodrigo Santos, ang anak na nawala sa loob ng 20 taon. Bawat salitang sinabi niya ay parang kidlat sa aking tainga. Luisa Santos, Rodrigo Santos. Ang mga pangalang ito ay hindi pamilyar sa akin. Lumaki ako sa isang ulilang tahanan, hindi ko kailanman nalaman kung sino ang aking mga magulang. Paano ngayon may isang tao na sasabihing ako ay anak ng isang makapangyarihang pamilya? Ito ba ay isang panaginip? Hindi maaari, tiyak may pagkakamali, naitik ko. Hindi na nagsalita pa si Manong Bert. Nagsenyas siya sa dalawang babaeng nakauniporme mula sa isa pang kotse na lumapit, malambing na itinayo ako. Isinuot nila sa akin ang isang makapal at mainit na balabal. "Ikalawang anak na babae. Ang inyong kalusugan ay napakahina, pasilang na kayo sa kotse, mauna tayong umuwi. Lahat ng bagay ay ipapaliwanag ng maayos. Walang lakas para labanan. Hayaan ko silang gabayan ako papasok sa Rolls-Royce." Sa loob ng kotse, ang espasyo ay ganap na naiiba sa mundong labas. Ang mga upuan ay nakabalot ng pinakamataas na kalidad na katad. Ang liwanag ay malambot na gintong kulay. Ang hangin ay mainit at tahimik sa isang kahangahangang paraan.
Lahat ng pagod at sakit sa akin ay tila bahagyang nawala. Ang kotse ay mahinahon na lumakad sa gabi. Ang hanay ng 20 sasakyan ay nagkakasunod-sunod na lumikha ng isang kahanga-hangang tanawin sa mga tahimik na daan ng Maynila. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang mga patak ng ulan ay gumagapang sa salamin. Ang aking buhay sa loob lamang ng isang gabi ay lumiko sa isang direksyong hindi ko kailanman naiisip. Mula sa impyerno ng pagtataksil, biglang dinala ako sa isang maluwalhating langit. Ngunit ang aking puso ay puno pa rin ng mga katanungan. Sino talaga ako? Sino ang aking mga magulang? At bakit nawala ako sa loob ng 20 taon? Ang mga tanong ay patuloy na umuikot sa aking isipan na nangangako ng isang hinaharap na puno ng bagyo. Mga mahigit 1 oras ang lumipas, lumabas ang hanay ng mga kotse sa maingay na sentro ng lungsod at pumasok sa isang tahimik na lugar sa labas ng Maynila. Kalaunan, huminto ang mga kotse sa harap ng isang napakalaking iron gate na inukit ng masining na mga disenyo. Dahan-dahang bumukas ang gate upang ilantad ang isang landas na may gravel na humantong sa isang malawak na taniman na napakalaki upang hindi ko makita ang dulo. Sa magkabilang panig ng landas ay mga matandang puno at maayos na pinutol na mga damuhan. Habang papasok ng mas malalim, isang kamanghamanghang villa na parang palasyo ay lumitaw sa harap ko. Ang gintong liwanag ay nagmumula sa malalaking bintana, niliwanagan ang malawak na bakuran. Halos hindi ako nakahinga sa harap ng karangyaan at kasaganaan. Ito ba ang aking bahay? Binuksan ni Manong Bert ang pinto ng kotse at magalang na inimbitahan akong bumaba. Sa sandaling lumabas ako, isang hanay ng mga kasambahay ay nakahanay na sa magkabilang panig, yumuyukod sa akin ng sabay-sabay. Maligayang pagdating, 2 anak na babae. Naramdaman ko ang pagkamangha at kaunting hindi pagkasanay. Ginabayan ako papasok. Ang bulwagan ng villa ay mataas, na may isang napakalaking chandelier ng kristal na nagkakalat ng maliwanag na liwanag. Bawat bagay sa bahay mula sa mga mamahaling kahoy na mesa at upuan, ang mga oil painting na nakabitin sa dingding, hanggang sa mga antigong palayok na nakalagay sa sulok ng silid ay nagpapahayag ng karangyaan at halaga. Luisa, anak ko. Isang mahinang, nanginginig na tinig ang tumaas mula sa hagdan. Tumingin ako pataas at nakita ko ang isang lalaking puti na ang buhok, ang mukha ay maputla at matanda na nakaupo sa isang wheelchair sa simula ng hagdan. Sa tabi niya ay isang babaeng mukhang ilang taon lamang na nakatatanda sa akin. Tumingin sa akin ang lalaki, ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha, puno ng kagalakan, sakit at pagsisisi. Bumunyag si Manong Bert sa tabi ng aking tainga. Iyon po ang inyong ama, si Don Rodrigo Santos. At ang babae sa tabi niya ay ang unang anak na babae, si Maria Elena Santos. Dahan-dahan akong umakyat ng hagdan, ang aking puso ay tumitibok ng walang ayos. Ang lalaking ito ang aking ama. Ang pakiramdam ay kakaiba at pamilyar sa iisang oras. Nang malapit na ako, iniabot niya ang kanyang payat at nanginginig na kamay, gustong hipuin ang aking mukha. Anak, talaga kang si Luisa ko. Kamukha mo ang iyong ina. Nagsalita siya ng puno ng emosyon. Sa loob ng 20 taon, wala ni isang araw na hindi kita hinahanap. Humihingi ako ng tawad kasalanan ko na hindi ko naprotektahan ang iyong ina. Nagapaw ang aking mga luha ng walang babala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, mahawakan lamang ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad niya ay lumipat sa akin, isang pamilyar na damdamin na pinagnanasaan ko sa buong buhay ko. Samantala, ang tinatawag na ate na si Maria Elena Santos ay nanatiling nakatayo lamang at tumingin sa akin ng malamig at mapanuri. Mayroon siyang isang matalas at mapagmataas na kagandahan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit kaunting init nang tumingin siya sa akin. Itay, huwag kayong masyadong maabot ng emosyon. Hindi ito mabuti para sa inyong kalusugan, sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo at pagkatapos ay bumaling sa akin ng may formalidad. Kumusta? Ako si Maria Elena. Maligayang pagbabalik. Tumango ako,
bilang tugon. Naramdaman ko ang distansya at isang bahagyang kabalintunaang intensyon mula sa ating ito. Tila ang aking pagbabalik ay hindi ganap na tinatanggap ng may kagalakan. Pumasok si Manong Bert. Don Rodrigo, ang kalusugan ng ikalawang anak na babae ay hindi mabuti at kakasilang lang niya ng bata. Sa tingin ko ay dapat muna siyang magpahinga. Paulit-ulit na tumango ang aking ama. Tama, Bert. Dalhin si Luisa sa kanyang silid. Matagal na akong nagpapanahon para sa silid niya. Lahat ay nandoon pa rin. Dinala ako sa isang malawak na silid sa ikalawang palapag. Ang silid ay nakadekorasyon sa estilo ng prinsesa na may rosas at puting kulay. Lahat ng bagay ay bago ngunit may pakiramdam ng nostalhiya. Sa mesa ay may isang picture frame, sa loob nito ay isang magandang babaeng may mabuting puso at ngumangiti. Ito ang inyong silid, ikalawang anak na babae. At sa larawan ay ang may bahay ang inyong ina. Paliwanag ni Manong Bert. Palagi pong pinananatili ng inyong ama ang silid na ito. Umaasa na balang araw ay makakabalik kayo. Tumingin ako sa babae sa larawan at biglang naging masakit ang aking ilong. Ito ang aking ina. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang mukha ng aking ina. Umupo ako sa higaan. Ang malambot at komportableng pakiramdam ay lumamon sa aking pagod na katawan. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari, masyadong bigla. Mayroon na akong pamilya, isang ama, isang ate, ngunit naramdaman ko rin na ang buhay sa loob ng makapangyarihang pamilyang ito ay hindi magiging malumanay. Lalo na sa malamig na paningin ni Maria Elena Santos, alam ko na maraming pagsubok ang naghihintay sa akin at higit sa lahat, kailangan ko itong alamin paano ko mababawi ang aking anak na babae. Pagkatapos ng kaunting pahinga at maingat na pagsusuri ng doktor ng pamilya, nararamdaman ko na ang aking kalusugan ay medyo mas mabuti na. Nagdala si Manong Bert ng isang mainit na sopas at maingat na nagsabi, "Ikalawang anak na babae, gusto ng inyong ama na imbitahan kayo sa kanyang opisina para makausap ng sandali. Mayroong isa pang taong naghihintay sa inyo doon." Medyo nagulat ako ngunit tumango rin. Nagbihis ako ng malinis at mas maayos na damit at sumunod kay Manong Bert patungo sa opisina ng aking ama sa unang palapag. Ang silid ay napakalaki na may mga istante ng libro na umaabot sa kisame at puno ng mga aklat na mukhang napakatanda. Nakaupo ang aking ama sa likod ng kanyang mahogany na mesa. Ang kanyang mukha ay mukhang medyo mas mabuti. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang batang lalaki na matangkad, nakasuot ng maayos na suit. Ang kanyang mukha ay malinaw at matibay, at ang kanyang malalim na mga mata ay maliwanag, nagpapahayag ng talino at kalmado. "Luisa, lumapit ka. Tawagin ako ng aking ama na may galaw ng kamay. Ito si Daniel Cruz, ang aking espesyal na tagapayo. Siya rin ang taong naglaan ng maraming pagsisikap para hanapin ka sa nakaraang mga taon." Tumingin ako sa lalaking nagngangalang Daniel Cruz at bahagya akong tumango. Tumingin din siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang pag-usisa o pagmamatiyag, may kalmado lamang at katapatan. "Kumusta po, Luisa? Ako si Daniel." Siya ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay malalim at mainit. "Natutuwa ako na. Sa wakas ay nahanap na kayo." Nagpatuloy ang aking ama. Si Daniel ay hindi lamang isang subordinado ko, itinuturing ko siyang isa sa aking pamilya. Ang kanyang kalagayan ay medyo espesyal din. Magtiwala ka sa kanya tulad ng pagtitiwala mo sa akin. Pagkatapos, tila napagod ang aking ama at kailangan niyang magpahinga. Sina Daniel at ako ay magkasamang lumabas at naglakad sa malawak na hardin ng taniman. Ang malinis at tahimik na hangin ay nagpapagaan ng aking puso. "Salamat sa inyo," bigla akong nagsalita. "Salamat sa paghanap sa akin." Bahagyang ngumiti si Daniel, isang ngiti na banayad ngunit sapat para matunaw ang seryosong hitsura ng kanyang mukha. "Iyon ang aking tungkulin, ngunit hindi lamang ito tungkulin, iyon ay isang pangako." "Isang pangako?" Nagtatakang natanong ko. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa malayo. "Ako rin ay isang batang ulila. Lumaki sa isang ulilang tahanan tulad mo. 17 taon na ang nakalipas.
Bumisita ang inyong ama sa aming ulilang tahanan, hinirang niya akong maging kanyang anak-aralan at pinalaki niya ako bilang taong nandito ako ngayon. Ikwento niya sa akin ang kanyang nawawalang anak na babae. Nang pagkataong iyon ay nangako ako na gagamitin ko ang aking buong buhay para hanapin kayo. Ang kwento niya ay lubos na nakaantig sa akin. Pala, magkaparehong nakaraan pala kami. Dahil doon, nararamdaman ko siyang mas malapit at mapagkakatiwalaan. Nahanap mo ba talaga ako sa loob ng 17 taon? Tama, napakakaunti ng impormasyon. Alam ko lamang na kayo ay dinukot sa isang maliit na bayan sa Cavite. Nakapunta ako sa halos lahat ng ulilang tahanan sa buong Luzon, pinag-aralan ang libu-libong talaan. Hanggang sa kamakailan lamang, sa tulong ng kaunting swerte at teknolohiya ng pagkilala sa mukha, nahanap ko ang tamang pahiwatig. Ikwento niya ito nang walang kinikilingang tono, ngunit alam ko na sa likod niyon ay isang proseso na puno ng paghihirap at pagod. Maglakad kaming magkasama ng tahimik sa ilang sandali. Naramdaman ko kay Daniel ang isang maaasahang katatagan. Siya ay hindi lamang ang taong nakahanap sa akin, tila inihanda rin siya ng aking ama para maging gabay at suporta sa akin sa mga darating na araw. Luisa, bigla siyang huminto at tumingin ng direkta sa akin. Ang inyong pagbabalik ay magbabago ng maraming bagay sa pamilyang ito at sa buong Santos Corporation. Maraming pagsubok ang naghihintay sa inyo. Si Maria Elena, hindi siya madaling tatanggap sa inyong presensya. Ang kanyang salita ay parang babala ngunit kasabay nito ay isang pagpapatibay na naiintindihan niya ang sitwasyon at nandoon siya sa tabi ko. Alam ko, ang aking sagot, ang boses ko ay naging mas matibay, ngunit hindi ako natatakot. Hindi ako bumalik dito para makipagtalo sa sinuman. Isa lamang ang gusto ko. Ano iyon? Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagniningning ng determinasyon. Ang mabawi ang aking anak na babae. Matagal na tumingin sa akin si Daniel bago siya tumango ng may pagpapasya. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Mula ngayon, kasama ko kayo. Sa sandaling iyon, nalaman ko na wala na akong nag-iisa. Sa gitna ng isang marangyaing ngunit mapanganib na mundong ito, mayroon na akong isang kaalyansa, tahimik ngunit lubos na mapagkakatiwalaan. Kasama siya, naniniwala akong kayang harapin ang lahat ng bagyo at mabawi ang lahat ng nararapat sa akin. 2 araw pagkatapos ng aking pagbabalik sa tahanan ng Pamilya Santos, ang aking kalusugan ay lubos na gumaling na. Ang pisikal na sakit ay bumaba, ngunit ang pagnanasa sa aking anak ay lalong lumago. Bawat gabi ay nangangarap akong si Sofia ay umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Alam kong hindi na ako makakapaghintay pa. Dumating na ang oras na bumalik ako sa lugar na itinulak sa akin sa pinakamalalim na sakit, hindi bilang isang asawang pinabayaan, kundi bilang Luisa Santos. Nang umaga na iyon, pumili ako ng berdeng damit na sutla, may magaan na pag-aayos ngunit sapat para itago ang pagod. Tumingin ako sa aking sarili, sa salamin wala na ang mahina at musmos na babaeng dati ako. Ang aking mga mata ngayon ay nagliwanag ng katiyakan at kalamigan. Naghihintay na si Daniel sa ibaba ng bahay. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na voice recorder at isang tumpok ng mga dokumento. Sa loob nito ay ang recording ng inyong pag-uusap sa pamilyang Reyes ng gabing iyon. Medyo mahina ang kanilang security system. Madali itong nakuha ng aking mga tao, maikling paliwanag niya. At ito ay mga kopya ng mga kahina-hinalang transaksyon at ebidensya ng tax evasion ng Reyes Corporation sa nakaraang 3 taon, sapat para mapahamak sila. Tumango ako, mahigpit na hawak ang tumpok ng mga dokumento. Salamat Daniel, higit na sapat ito. Sasama ako sa inyo, sabi niya. Hindi na kailangan, matatag ang aking tugon. Gusto kong ayusin ito ng mag-isa. Ang puting Bentley ay nagdala sa akin pabalik sa villa ng pamilyang Reyes. Pareho pa rin ang tanawin, ngunit ang aking pag-iisip ay ganap ng nagbago. Bumaba ako sa kotse, itinuwid ang aking ulo at diretsyo na pumasok. Ang mga kasambahay na nakakita sa akin
ay napatigil, hindi makapagsalita. Nakaupo si Senyora Remedios Reyes sa sala, umiinom ng tsaa. Sa pagkakita sa akin, tinitigan niya ako ng galit at malakas na pinalo ang tasa ng tsaa sa mesa. Hayop ka, babalik ka pa rito? Lumayo ka na agad. Bumaba si Rico Reyes mula sa itaas at sa pagkakita sa akin, hindi rin niya napigilang ipakita ang kanyang pagkagulat at pagkamuhi. Bakit ka bumalik? Hiniwalay na tayo, hindi ka tinatanggap dito. Ngumiti ako ng malamig, mahinahon na umupo sa sopa na katapat nila. Hindi ako bumalik para tanggapin. Bumalik ako para bawiin ang sa akin, sa iyo. Nangatawa si Senyora Remedios. Pumirma ka na sa divorce, lumabas ng walang dala, wala kang anumang sa lugar na ito. Ganoon ba? Inilagay ko ang voice recorder sa mesa at pinindot ang play. Biglang tahimik ang buong silid at narinig lamang ang walang awang mga salita nila mula sa umuulan na gabing iyon. Ang pamilyang Reyes ay hindi nangangailangan ng isang manugang na hindi marunong manganak na nagbunga lamang ng isang walang silbing anak na babae. Pumirma ka na. Tama ang sinasabi ni nanay. Isa akong nag-iisang anak na lalaki, kailangan ng pamilyang Reyes ng tagapagmana. Ang mukha ni Senyora Remedios ay naging pula sa galit. Nanginginig siyang itinuro ang kanyang daliri sa akin. Ikaw, nang record ka. Bakit hindi? Pinatay ko ang recorder. Kung ipadala ang recording na ito sa mga media, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa reputasyon ng pamilyang Reyes. Isang kilalang pamilya na malupit ang pagtrato sa bagong silang na manugang, pinipilit siyang isuko ang kanyang sariling anak dahil lamang anak na babae ito. Magiging magandang balita iyon. Magagawa mo ba iyon? Umalma si Rico Reyes ng malakas, ngunit may takot na sa kanyang boses. Hindi lamang iyon, mahinahon na itinulak ko ang tumpok ng mga dokumento patungo sa kanila. Kumikita ang Reyes Corporation ng husto, tax evasion, money laundering, smuggling. Ilang taon kaya kayo mauupo sa kulungan dahil sa mga kasalanang ito? Nanginig ang mga kamay ni Rico habang binabasa ang bawat pahina ng dokumento, pawis ang noo. Tumingin siya sa akin na parang nakakita ng multo. Paano? Paano mo nakuha ang mga ito? Hindi kailangan mong malaman kung saan ko ito nakuha. Kailangan mo lang malaman na sa sandaling gusto ko, ang lahat ng pinagsikapan ng pamilyang Reyes ay masisira sa isang iglap. Bawat salita ko ay malamig at matalas. At babayaran ninyo ang lahat ng ginawa ninyo sa akin at sa aking anak na babae. Wala na ngayon ang katapangan ni Senyora Remedios. Nautal siya. Ano? Ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay napakasimple. Tumayo ako at tumingin ng diretso sa kanilang mga mata. Una, agad na kanselahin ang divorce na iyon. Pangalawa, babalikan ko ang lugar na ito para sunduin ang aking anak na babae. Si Sofia, mula ngayon ay magdadala ng apelyido Santos. Wala kayong karapatang maging ama o lola ng batang iyon. Pagkatapos sabihin ito, hindi ko na sila tinitingnan pa. Lumabas na ako sa pintuan. Alam ko na simula pa lamang ito. Ang tunay na labanan ay nasa harap pa. Ngunit ngayon, naghayag na ako ng takot sa kanilang mga puso at ang takot na iyon ang magiging pinakamabisang sandata ko. Ilang araw matapos ang pakikipagtagpo sa pamilyang Reyes, opisyal na akong pumasok sa Santos Corporation bilang isang pangunahing shareholder na may hawak na 20% ng shares na inilipat sa akin ng aming ama. Ito ay bahagi ng plano ng aking ama at ni Daniel para maibigay sa akin ang isang matatag na posisyon sa korporasyon. Ang unang pulong ng lupon ng mga direktor ay itinakda ng agad pagkatapos. Alam ko na ito ay hindi isang ordinaryong pulong. Ito ang magiging aking unang larangan kung saan kailangan kong harapin ng tuwirang-tuwiran si Maria Elena Santos at ang mga puwersang sumusuporta sa kanya. Naglaan si Daniel ng buong gabi bago para tulungan akong maghanda. Pinag-aralan niya ang sitwasyon ng korporasyon, ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat proyekto at ang katangian at pananaw ng bawat miyembro ng lupon ng mga direktor. Si Maria Elena ay matagal ng bisepresidente,
Marami na siyang kakampi sa Lupon. Tiyak na hahanapin nila ang paraan para gawing mahirap ang inyong buhay sa pulong ngayon. Nagbabala si Daniel. Aatakehin nila ang inyong pinakamalaking kahinaan, kawalan ng karanasan sa pamamahala. Hindi kayo kailangang direktang makipagtalo. Manatiling kalmado lamang at magtanong ng mga matalinong tanong na tama ang timing. Hayaan ninyong sila mismo ang magpakita ng kanilang mga pagkakamali. Malalim akong huminga at tumango. Nagbihis ako ng beige na business suit na espesyal na tinahi. Ang aking buhok ay nakatali ng mataas, nagpapahayag ng profesionalismo at kapangyarihan. Nang pumasok kami ni Daniel sa sala ng pulong, lahat ng mga mata ay nagtuon sa akin. Mayroong pag-usisa, pagdududa at halatang paghamak. Nakaupo si Maria Elena Santos sa posisyon ng tagapangulo. Dahil mahina ang kalusugan ng aming ama, ipinagawa niya ang pamamahala ng pulong kay Maria Elena. Sa pagkakita sa akin, bahagya lamang siyang ngumiti, isang ngiting puno ng malalim na kahulugan. Nagsimula ang pulong. Pagkatapos ng regular na mga ulat sa pananalapi, biglang binago ni Maria Elena ang direksyon patungo sa isang proyektong real estate na beach resort sa Visayas na kanyang pinamamahalaan. Mga ginang at ginoo, ang proyektong Paradise Bay Resort ay lumalago ng husto. Nakumpleto na natin ang paglilipat ng lupain at handa na para sa Phase 1 na konstruksyon. Iminumungkahi ko sa Lupon na mag-aproba ng karagdagang 55 milyong piso para mapabilis ang takbo ng proyekto at makuha ang merkado bago pa ang mga kakumpetensya. Ilang direktor na malinaw na taga-suporta ni Maria Elena ay agad na nagpahayag ng suporta. Ang atmosfera sa loob ng sala ay mukhang ganap na nakikilig sa kanyang panig. Sa sandaling ito, nagsalita ako. Ang aking boses ay malinaw ngunit matibay na nagbasag sa pekeng pagkakaisa. Paumanhin, Vice Presidente, maaari po bang makapagtanong ng ilang bagay? Nagulat ang lahat at tumingin sa akin. Bahagyang kumanot ang kilay ni Maria Elena, ngunit pinalakad pa niya ang kagandahang loob. Sige, Luisa, Vice Presidente at mga ginoo, batay sa ulat na binasa ko, ang Paradise Bay Resort ay nasa isang napakagandang lokasyon, ngunit matatagpuan ito sa isang lugar na lagit-laging tinatamaan ng mga bagyo. Ang environmental impact assessment ng proyekto ay mukhang medyo mababaw, lalo na ang bahagi sa mga solusyon sa pag-iwas sa natural na kalamidad. Mamumuhunan tayo ng 55 milyong piso sa isang proyektong may mataas na panganib tulad nito. Ito ba ay isang matalinong desisyon? Biglang naging tahimik ang silid. Ang aking tanong ay tuwirang tumama sa isang kritikal na kahinaan na tila sadyang pinapalampas ng lahat. Tumango ang isang matandang direktor na mukhang neutral. Mayroon kang punto, Luisa. Ang panganib ng kalamidad sa lugar na iyon ay napakalaki. Kailangan nating magkaroon ng mas detalyadong contingency plan. Nagsimulang maging nalilito si Maria Elena. Ang problemang ito ay aming pinag-isipan na rin. Ang aming koponan ng mga inhinyero ay titiyak sa ganap na kaligtasan ng konstruksyon. Nagpatuloy ako. Hindi ko siya pinahihintulutang tumakas. Maaari bang ipakita ninyo sa lahat ang detalyadong plano para sa sistema ng seawall, sistema ng drainage at mga hakbang para palakasin ang konstruksyon? At ang gastos para sa mga item na ito, kasama na ba ito sa 55 milyong piso na biyahe na inyong iminumungkahi o magiging karagdagang gastos pa ito mamaya? Ang mga sunod-sunod na tanong ko ay hindi na masagot ni Maria Elena. Malinaw na labis siyang nagtiwala sa kanyang kapangyarihan at pinalampas ang mahahalagang detalye o sadyang pinalabo ito para madaling mapalabas ang budget. Ang ibang miyembro ng Lupon ay nagsimulang mag-usap-usap ng mahina. Ang kanilang mga mata na tumitingin sa akin ay nagbago na wala ng paghamak, mayroon ng paggalang. Sa kalaunan, ang pinakamatandang shareholder ay nagsalita, sumasang-ayon ako sa sinabi ni Luisa. Ang mungkahi ng Vice-Presidente tungkol sa pamumuhunan ay kailangan pang suriin. Ang Lupon ay dapat magpakita ng mas detalyadong ulat tungkol sa mga solusyon sa panganib bago kami gumawa ng panghuling desisyon. Ang mungkahi ni Maria Elena ay tinanggihan
Ang kanyang mukha ay naging maputla sa galit. Tinitigan niya ako ng matalas. Tapos, ang pulong, nanalo ako sa unang labanan. Sa paglabas ng sala ng pulong, tumingin sa akin si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kasiyahan at pagmamalaki. Alam ko na marami pang tinik ang naghihintay sa landas sa harap, ngunit mayroon na akong magandang simula. Pinatunayan ko sa lahat na ang Luisa Santos ay hindi isang walang silbing manika na umaasa lamang sa kayamanan ng kanyang ama. Pagkatapos ng pulong ng lupon ng mga direktor, ang aking reputasyon sa korporasyon ay umakyat ng isang hakbang pataas, ngunit sabay nito, ang kabagsikan mula kay Maria Elena Santos ay naging mas maliwanag na kaysa dati. Ang kanyang mga mata sa tumingin sa akin ay hindi na lamang malamig at malayo kundi halo na ng galit at pag-iingat. Dahil doon, lumakas ang isang hinala na matagal nang umiiral sa aking isip. Tayo ba ni Maria Elena ay tunay na magkapatid na babae? Ang dugo at pagmamahal ng pamilya, kahit pagkatapos ng 20 taon ng paghihiwalay, dapat ay may isang dinakikitang koneksyon sa atin, ngunit sa pagitan ko at ni Maria Elena, mayroon lamang isang pader ng yelo. Ang paraan ng kanyang pagtrato sa aming amang may sakit, ang kanyang maliwanag na pagnanasa sa kapangyarihan, ang lahat ng ito ay nagpapalaayo sa akin. Nang gabing iyon, pagkatapos naming mabawi si Sofia mula sa pamilyang Reyes at maibalik sa taniman, sa wakas ay naging tahimik ang aking puso. Sa pagtitig ko sa aking anak na babae na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig, lalo akong naging determinado na linawin ang lahat ng bagay para maprotektahan siya. Humingi ako ng pagkakataong kausapin si Daniel sa aklatan. Daniel, may bagay akong gusto mong humingi ng tulong, sabi ko ng seryoso. Hindi ako nagtitiwala sa pagkakakilanlan ni Maria Elena. Hindi masyadong nagulat si Daniel. Inilagay niya ang kanyang tasa at maingat na tumingin sa akin. Mayroon ka bang ebidensya? Wala. Aminin ko, pakiramdam ko lamang wala akong nararamdamang anumang pagmamalasakit ng pamilya mula sa kanya. Higit pa, gusto kong malaman ng mas mabuti ang aking nakaraan ang tungkol sa pagagaw sa akin noong 20 taon na nakalipas. Marahil ang susi ay naroroon. Tumango si Daniel. Naiintindihan ko. Mayroon din akong ilang mga katanungan. Huwag kayong mag-alala, magpapadala ako ng tao para imbestigahan muli ang buong pangyayari. Magsisimula tayo sa mga dating kasambahay ng Santos at ang mga talaan ng ulilang tahanan kung saan kayo lumaki. Nagsimula ang imbestigasyon ng tahimik. Itinapon ni Daniel ang kanyang mga pinakamapagkakatiwalaang tao. Ibinalik nila ang bawat talaan na nalalamnan ng alikabok ng panahon, naghanap sa mga matandang kasambahay na matagal nang umalis sa taniman. Maraming araw ang lumipas nang walang anumang makabuluhang resulta. Tila binalot ng oras ang lahat ng bagay. Hanggang sa isang hapon, tumawag si Daniel sa akin nang may bahagyang pagkakilig sa kanyang boses. Luisa, nakahanap kami ng mahalagang pahiwalit, isang dating yaya, ang taong nag-aalaga sa inyong 2 magkapatid noong bata kayo. Nakatira siya sa isang liblib na probinsya. Agad kaming lumakad. Ang yaya ay lampas na sa 70, puting-puti na ang buhok, ngunit malinaw pa ang kanyang isipan. Sa pagkakita sa akin, biglang umiyak siya. Ikalawang anak na babae. Kayo pala ito, kamukha ninyo ng inyong ina. Matapos mapayapa, nagsimula kaming magtanong. Sa pagbanggit ni Maria Elena, ang yaya ay mukhang nag-aatubili. Ang unang anak na babae, mula noong bata ay hindi siya katulad ninyo, lagi siyang tahimik, nag-iisa. Naaalala po ba ninyo ang anumang espesyal na katangian sa katawan ng unang anak na babae? Mahusay ang pagtatanong ni Daniel. Nag-isip sandali ang yaya bago pumalakpak. Naalala ko na. Noong bata ang unang anak na babae, nahulog siya sa hagdan. Mayroong maliit na peklat sa kanyang noo, malapit sa simula ng buhok. Hindi ito malaki, ngunit makikita ito kapag pinagmasdan. Naramdaman ko ang biglang pagtibok ng aking puso. Ang Maria Elena, na nakikilala ko ngayon, ay walang kahit anumang marka sa kanyang noo. Lahat ay makinis at walang peklat. Mayroon pa ba kayong naalala? Tanong ko.
Mayroon pa, nagpatuloy ang yaya. Ang taong personal na nag-aalaga sa inyong magkapatid noong panahon na iyon ay si Ate Rosario, ang yaya. Pagkatapos na maagaw kayo, biglang nawala rin siya ng ganap na walang dahilan. Pinahanap siya ng inyong ama sa lahat ng lugar, ngunit hindi nahanap. Si Rosario, ang pangalang ito, ay parang isang susi na nagbubukas ng isang lihim na pinto. Sa pagbabalik mula sa tahanan ng yaya, agad nagpadala si Daniel ng tao para imbestigahan ang tungkol sa babaeng ito. Ang resulta na nakuha sa loob lamang ng isang araw ay nagpahanga sa amin pareho. Si Rosario ay may isang anak na babae na ipinanganak sa parehong taon kay Maria Elena. At ang mas kakilabutan pa, sa paghahambing ng lumang larawan ng anak na babae niya at ang larawan ni Maria Elena, ang pagkakatulad ay kahanga-hanga. Nagpa-secret DNA test si Daniel. Pinakumpare ang sample ng buhok ni Maria Elena mula sa suklay at isang malalayong kamag-anak ni Rosario. Nang gabing iyon, ibinigay ni Daniel sa akin ang resulta ng pagsusuri. Kahit na inihanda ko ang aking sarili, nanginig pa rin ang aking mga kamay nang hawakan ito. Ang huling conclusion ay parang isang malakas na palo sa aking ulo. Ang resulta ng DNA mula sa nakolektang sample ng buhok ay nagpapatunay ng relasyon ng ina at anak sa pagitan ni Rosario at Maria Elena. Probabilidad, 99.99%. Malinaw na ngayon. Ang ating ate na kinakaharap ko ay isang manloloko. Siya ay anak ni Rosario. Ang yayang biglang nawala nang sabay ako ring nawala. Isang nakakakilabot na sabuwatan ang nakatago sa loob ng 20 taon. Ang aking kaaway ay hindi kapatid na babae. Siya ay anak ng isang taong posibleng sumira sa buong pamilya ko. Kaya, nasaan na ngayon ang tunay na Maria Elena Santos, ang tunay kong ate? Ang katotohanang tungkol sa pagkakakilanlan ng manlolokong Maria Elena ay nagpabigla sa akin, ngunit bago pa man ako makapaghanda ng plano para sa susunod na hakbang, isang kalamidad ang biglang dumating. Si Sofia, ang aking munting anak na babae, ay biglang nagkaroon ng mataas na lagnat at nagkake-jerk seizure. Umiiyak ng walang humpay ang sanggol, ang kanyang katawan ay bughaw na ang kulay. Lubos akong nagpanik. Mabilis na kasama si Manong Bert na dinala ang bata sa pinakamahusay na internasyonal na ospital sa lungsod. Sa pagtingin sa maliit na katawan ng aking anak na puno ng mga tubo, ang aking puso ay para bang sinasampit ng isang napakamasakit na kamay. Ang mga nangungunang doktor ay tinawagan para sa konsultasyon, ngunit walang sinuman na nakahanap ng sanhi. Patuloy na lumala ang kondisyon ni Sofia. Ang bata ay nahulog sa pagkawala ng malay. Halos gumuho na ako. Nakaupo lamang sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang maliit na kamay at nanalangin. Lagi si Daniel sa tabi ko. Hindi lamang siya nag-aalay ng kalinga, siya ay kumilos ng may tapang at pasya. Imbitahan niya ang isang espesyalista sa toxicology mula sa ibang bansa na dumating ng madali. Pagkatapos ng halos isang araw ng pagsusuri, ang huling konklusyon ng espesyalista ay nagpanginig sa lahat. Ang bata ay may chronic mercury poisoning. May isang tao na naglagay ng maliit na dosis ng merkuryo sa pagkain o gatas ng bata sa mahabang panahong ito ay sinasadya. Isang sanggol na wala pang isang buwang edad. Ang kabagsikan na ito ay higit sa lahat ng aking naiisip. Ang sakit sa aking puso ay mabilis na naging isang apoy ng galit na naglalagablab. Sino ang napakalupit na gumawa nito sa aking anak na babae? Ang pamilyang Reyes, ang unang pinaghinalaang. May sapat silang dahilan para maghiganti sa akin, ngunit hindi rin naman maaaring baliwalain ang manlolokong Maria Elena Santos. Para sa kanya, isa akong tinik sa kanyang mata. Ang pag-atake sa pinakamahina kong kahinaan, ang aking anak na babae, ay sapat para akong mapabayaan. Agad nagpadala ng investigasyon si Daniel. Napaka-tight ng seguridad sa taniman ng pamilya Santos. Mahirap para sa mga dayuhan na makapasok, kaya ang may kagagawan ay isang taong nasa loob. Sinuri ng koponan ni Daniel ang lahat ng security camera sa nakaraang 2 linggo
at pinacheck ang background ng bawat kasambahay, lalo na ang mga itinalagang mag-alaga kay Sofia. Agad nagbunga ang investigasyon. Natuklasan nila ang isang bagong kasambahay na tinanggap halos 3 linggo na ang nakakaraan, nagngangalang Gloria. Ang taong ito ay nagpakita ng kahina-hinalang gawi. Sa kamera, ilang beses siyang lihim na pumasok sa silid ni Sofia sa mga oras na hindi niya trabaho. At pagkatapos na maospital si Sofia, nawala rin si Gloria nang walang bakas. Sinundan ng koponan ni Daniel ang bakas niya at natuklasan ang isang nakakakilabots na katotohanan. Nakatanggap si Gloria ng malaking halaga ng pera mula sa isang bank account at ang may-ari ng account na iyon ay wala kundi si Señora Remedios Reyes, ina ni Rico Reyes. Malinaw na ang lahat. Ang magina sa pamilyang Reyes ang nagsuhulan sa kasambahay para makalason sa aking anak na babae. Ngunit nang palalimin ni Daniel ang investigasyon, natuklasan niya ang isa pang detalye. Bago gawin ang masamang gawa, ang kasambahay na si Gloria ay nagkaroon ng lihim na pagtatagpo sa isang babae. Kahit na medyo malabo ang kamera sa cafe shop, sa pamamagitan ng pagsusuri ng imahe, walang iba ang taong iyon kundi si Maria Elena Santos. Isang perpektong plano na gamit ang kamay ng iba para pumatay. Ang manloloko ay ginamit ang galit ng pamilyang Reyes sa akin. Inudyukan sila para gawin ang masamang pakana. Kapag nabuko ang pangyayari, lahat ng sala ay mapapunta sa magina ni Rico Reyes. Malinis pa rin si Maria Elena. Nais niyang gamitin ang kamatayan ng aking anak para gumuho ang aking loob nang hindi na ako makalakas pang lumaban sa kanya. Iniulat ni Daniel ang buong pangyayari sa akin nang nasa ospital pa rin kami. Nananatiling tahimik ako. Ang aking 2 kamay ay mahigpit na nakakapit. Ang mga kuko ay tumusok sa aking palad, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Ang kanilang kabagsikan ay lumagpas sa lahat ng hangganan ng pagkatao. Hindi lamang gusto nilang sirain ako, gusto pa nilang kunin ang buhay ng isang walang kasalanang bata. Tumingin ako sa intensive care unit kung saan ang aking anak ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Isang nakakakilig na kalamig ang pumailalim sa aking puso. Tumigil na ang aking mga luha at sa kanilang lugar ay isang panata na malalim na nakaukit sa aking puso at kaluluwa. Maria Elena, Rico Reyes, Señora Remedios, bulong ko, ang boses ay paos sa galit. Isinusumpa ko na pipilitin ko ang bawat isa sa inyo na magbayad ng daan-daan, libu-libong beses na mas masakit kaysa sa sinasampalatan ng aking anak na babae. Ang panahon ay mabilis na lumipas sa loob ng pag-aalala at galit. Ilang buwang panahon, halos lahat ng aking oras ay ginugol sa ospital. Sa pamamagitan ng tapat na pag-aalaga ng pinakamahuhusay na mga doktor at nurse at sa tulong ng gamutan ng dayuhang espesyalista, ang aking si Sofia ay nalampasan ang matinding krisis. Unti-unting gumising ang bata, ngunit ang lason ay nagiwan ng mabigat na pinsala na nakakaapekto sa kanyang nervous system at pagpapaunlad sa hinaharap. Sa pagtingin sa aking mahina at maputlang anak, ang aking puso ay nangangakit at ang apoy ng paghihiganti sa akin ay lalong lumakas. Ang pangyayaring ito ay nagbago sa akin bilang isang tao. Wala na akong oras para sa kahinaan o kalungkutan. Bawat segundo ay ginagamit ko para matuto kay Daniel tungkol sa pamamahala ng korporasyon, pagsusuri ng merkado at tahimik na pag-iipon ng karagdagang ebidensya laban sa mga gumawa ng kasamaan sa aking anak. Alam ko na para mapahinto ang manlolokong Maria Elena at ang mga kakampi niya, kailangan ko ng kapangyarihan at karunungan. Sa gitna ng napakaapurahan na panahon, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Sa isang regular na check-up, sinabi sa akin ng doktor na buntis na ako ng mahigit 2 buwan. Ang oras ng pagbubuntis ay bumalik sa 6 hanggang 8 linggo pagkatapos kong manganak kay Sofia. Ito ay resulta ng isang pagkakataon na napilitang bumalik ako sa bahay ng pamilyang Reyes para sa mga dokumento at pinabuti ni Rico ang sitwasyong iyon. Umupo ako ng tahimik sa klinik. Ang aking kamay ay hindi sinasadyang napunta sa aking tiyan.
Isa pang munting nilalang ang lumalaki sa akin, ngunit ang ama nito ay ang taong walang awang nagpabaya sa akin, isang kasabwat sa pagtatangkang pumatay sa kanyang sariling anak na babae. Isang umaapaw na pagtatalo ang nagputol sa aking puso. Mahal ko ang munting nilalang na ito, ngunit galit na galit ako sa lalaking lumikha nito. Sinabi ko ito kay Daniel. Ang kanyang sagot ay mahinahon lamang habang nakikinig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalasakit at pag-aalala. Ito ang inyong desisyon, Luisa. Ano man ang inyong pasya, susuportahan ko kayo. Nang gabing iyon ay bumisita ako sa aking ama. Ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumababa. Ikwento ko sa kanya ang lahat. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang matandang mga mata ay puno ng luha. Anak, walang kasalanan ang bata. Ito ay iyong dugo at iyong apo rin. Itago mo siya, Luisa. Bigyan mo siya ng isang magandang buhay para mabayaran ang sinasampalatan ng iyong ate at ng bata niyang kapatid. Ang salita ng aking ama ang tumutulong sa akin na gumawa ng panghuling desisyon. Ipapanganak ko ang batang ito at mamahalin siya ng buong puso ko. Siya ay aking anak, walang kaugnayan sa masamang amang iyon. Ang balita ng aking pagbubuntis ay mabilis na nakarating sa aking mga kaaway. Para sa manlolokong Maria Elena, ito ay isang bagong banta. Para sa magina ni Rico Reyes, ito ay isang pagkakataon, isang potensyal na trump card para atakihin ako. Lalo na nang ang kanilang kumpanya ay malapit ng malugi dahil sa mga ekonomikong palo na tahimik na isinasagawa ni Daniel. Inakay ko ang aking pagbubuntis sa pinakamahigpit na proteksyon. Si Daniel ay halos ginawang isang kuta ang taniman ng pamilya Santos. Sa kalaunan, dumating ang araw ng panganganak. Nanganak ako ng isang maganda at malusog na batang lalaki. Sa pagtingin sa aking munting anak na lalaki, pinangalanan ko siya na Rodrigo Miguel Santos sa pag-asa na ang aking anak ay mabuhay ng maayos at malusog. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Kahit na maingat ang lahat ng pag-iingat, ang pinakamasamang pangyayari ay naganap. Isang linggo pagkatapos kong manganak kay Miguel, sinamantala ang isang saglit na pagpapabaya sa seguridad sa gabi, pumasok si Rico Reyes sa loob ng taniman at dinukot ang sanggol. Matagal nang binabantayan at pinlano niya ito. Nang matuklasan ko na ang aking anak na lalaki ay wala na, muli akong naramdamang gumuho ang aking mundo. Agad na nakatanggap ako ng tawag mula kay Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng desperasyon at pagkawala ng katinuan. Hoang Thuy Lin Luisa Santos, nasa kamay ko ang iyong anak na lalaki. Kung gusto mong ligtas siyang makauwi, ihanda mo ang 50 milyong piso na cash at lahat ng iyong shares sa Santos Corporation. Huwag tumawag sa pulis. Kung gagawin mo iyon, hindi mo na siya makikita pa. Ang boses ni Rico Reyes ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tenga, ngunit ang aking isipan ay naging malamig at kalmado sa isang kakaibang paraan. Ang unang takot ay mabilis na pinalitan ng isang dahan-dahang umuusok na galit. Nilampasan na niya ang aking huling hangganan. Nangahas siyang galawin ang aking bagong silang na anak na lalaki. Sige, pumapayag ako. Ang aking sagot, walang pagtatatalo. Bigyan mo ako ng oras at lugar, ngunit kailangan kong matiyak na ligtas ang aking anak. Si Rico ay mukhang nagulat sa aking kalmado. Nagpadala siya sa akin ng maikling video. Si Miguel ay natutulog ng mapayapa. Sa hating gabi ngayong gabi, mag-isa na magdala ng pera at mga dokumento sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Isaalala, mag-isa ka lamang. Sa pagkaputol ng tawag, agad kong hinanap si Daniel. Narinig na niya ang buong pag-uusap, ang kanyang mukha ay naging matigas, ang mga mata ay nakatuon ng matalas. Desperado na siya, ito ay isang bitag. Ang utak na nasa likod nito ay tiyak na si Maria Elena. Alam ko, sabi ko, ang dalawang kamay ko ay mahigpit na nakakapit. Ngunit kailangan akong pumunta. Hindi ko makaya na mailagay si Miguel sa panganib. Natural na pumunta kayo. Agad sumagot si Daniel, ngunit hindi nang mag-isa. Magtatayo tayo ng mas malaking bitag. Isang detalyado at matapang na plano ang inihanda
Nagtipon si Daniel ng pinakabihasa niyang koponan ng seguridad, mga taong sinanay ng maayos at ganap na tapat. Ang mga ito ay lihim na malalibog ang bodega mula sa unahan, pinipigilan ang bawat daan ng pagtakas. Ang aking trabaho ay maging pain pumasok ng magisa para makuha ang atensyon ni Rico. Ang paghahanda ng 50 milyong piso na cash at mga dokumento ng paglipat ng shares ay ginawa ng mabilis. Siyempre, karamihan sa perang iyon ay peke na may kasamang tracking device sa loob. Ang kontrata ng paglipat ay espesyal na sinulat na may mga legal na probisyon na maaaring inalify agad. Sa hating gabi, itimitim ang langit. Mag-isa akong nagmaneho patungo sa abandonadong bodega ayon sa tagubilin. Ang lugar ay ilang-ilang at sirang-sira. Ang mga konkretong gusali ay nakatayong buan-buanaan sa kadiliman tulad ng mga hayop. Pumasok ako sa loob. Hawak ang 2 malalaking bag na puno ng pera. Sa loob ng bodega, ang mahinahinang liwanag mula sa ilang lumang ilaw ay nagbibigay ng manipis na pagliliwanag. Nakatayo roon si Rico Reyes, hawak si Miguel. Ang kanyang mukha ay maputla at panay. Ang kanyang mga mata ay pula sa gutom ng desperasyon at pagkawala ng katinuan. Nasaan ang pera at mga dokumento? Nag-iingit ang kanyang boses. Narito, inilagay ko ang mga bag at itinulak palapit sa kanya. Saan ang aking anak na lalaki? Ibigay mo muna siya sa akin. Pumirma ka muna sa mga dokumento. Sigaw niya. Isang kamay pa rin hawak ang sanggol. Ang isa ay nagtuturo ng kutsilyo sa akin. Mahinahon akong kinuha ang bolpen at pinirmahan ang kontrata. Sa sandaling iyon, nang yumuko si Rico para suriin ang pirma at buksan ang bag ng pera para tingnan, alam ko na ang pagkakataon ko ay dumating na. Biglang sumigaw ako nang malakas at sabay na malakas na sinipa ang isang lumang metal drum malapit sa akin na lumilikha ng malakas na ingay. Iyon ang hudyat. Agad, mula sa lahat ng anino, bumusog ang koponan ni Daniel tulad ng mga multo. Malakas na mga searchlight ang sabay-sabay na nagsindi, nagliwanag ng buong bodega. Nabigla si Rico, tumayo siya paurong. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nanginginig. Rico Reyes, wala nang pagtakas. Tumakas ang boses ni Daniel ng matibay at autoridad. Lumabas siya sa likod ng isang malaking haligi ng semento at mahinahon na lumakad patungo kay Rico. Huwag lumalapit. Papatayin ko siya. Nagwawala si Rico. Inilapat ang kutsilyo malapit sa leeg ni Miguel. Kumukulo ang aking puso, ngunit nagtitiwala ako kay Daniel. Huminto siya. Itinuon ang kanyang 2 kamay pataas. Manahimik ka, Rico. Alam mo na nang natalo ka na at pinalabas ka na ni Maria Elena. Ikaw ay isang piyesa lamang, isang sachet na gagamitin tapos itatapon. Ibigay mo na ang bata at maaari kang makatanggap ng kaugnayan. Ang mga salita ni Daniel ay tila tumalab sa puso ni Rico. Natigas siya. Ang sakit at desperasyon ay lumitaw sa kanyang mukha. Alam niya na natalo na siya, nagamit na siya. Sinamantala ang saglit na pag-aalangan ni Rico, biglang sumalto si Daniel ng tulad ng kidlat sa isang profesional na galaw. Inalis niya ang kamay ni Rico na may hawak na kutsilyo at agad na isinagip si Miguel. Ang lahat ay nagtatagal lamang ng isang saglit. Ang koponan ng seguridad ay agad na sinalakay at sinubdyu si Rico Reyes na ganap na gumuho. Mabilis akong tumakbo at niyakap ang aking anak na lalaki. Ang bata ay ligtas. Walang kahit isang galos. Sa pagkayakap ko sa kanya, tumingin ako kay Daniel. Ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Nanalo kami. Si Rico Reyes ay dinakip ng gabing iyon din. Sa harap ng malamig na pader ng selda, harapin ang kaso ng kidnapping at extortion. Harapin ang katotohanang ang negosyo ng pamilyang Reyes ay naging alikabok na. Ganap siyang gumuho. Ang kanyang galit sa akin ay naging matinding puot para sa taong nagtulak sa kanya sa landas na ito. Maria Elena, nasabi niya, naunawaang siya ay isang kasangkapan lamang, isang piyona na ginamit at pagkatapos ay isinantabi. Hinihingi niyang makausap ako. Pumunta ako ngunit nanatili akong sa labas lamang, tinitingnan siya sa pamamagitan ng makapal na salamin. Nagiyak at sumasabog siya,
kumakatok ang mga kamay sa salamin, ikinukuwento kung paano niya siya nilapitan, kung paano niya ipinangako na tutulungan siyang mabawi ang lahat, kung paano niya siya inudyukan na gawin ang kidnapping, ngunit walang ebidensya siya nito. Lahat ng transaksyon nila ay nagsasagawa ng napakaingat. Alam ko na nagsasabi siya ng katotohanan, ngunit ang salita ng isang kriminal ay hindi gaanong mahalaga. Gayunman, ang kanyang pasya na ilantad ang lahat ng katotohanan sa hukuman ay sapat para gawing hindi mapayapa si Maria Elena, ngunit labis naming minamaliit ang kabagsikan at pasya ng manloloko. Sa gabi bago ang unang araw ng pagdinig sa korte, isang nakagagulat na balita ang dumating. Si Rico Reyes ay nagpakamatay sa loob ng kanyang selda. Gumamit siya ng isang lason na itinago niya para tapusin ang kanyang sariling buhay. Sa tabi ng kanyang katawan ay isang maliit na piraso ng papel na may mabilis na sulat. Inaamin ang lahat ng mga krimen, ngunit walang ni isang salita tungkol sa utak na nasa likod ng lahat. Lahat ng pinakamahalagang katibayan ay pinutol. Sa sandaling kinumpirma ang kamatayan ni Rico, kumilos si Maria Elena. Alam niya na kahit napatay na si Rico, basta naghihinala pa rin ako sa kanya, hindi siya mapayapang mabubuhay. Nagdesisyon siya na humampas ng huling suntok, isang mapagwasak na suntok para ilibing ang nakaraan magpakailanman. Sa pagbubukas ng gabi, nagising ang buong lungsod dahil sa malakas na sirena ng mga bumbero. Ang pangunahing gusali ng Santos Corporation, isang simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, ay lumulubog sa isang dagat ng apoy. Ang apoy ay sumiklab ng hindi pangkaraniwan ng malakas, mabilis na kumalat. Ang pangunahing target ng apoy ay hindi ang mga opisina, kundi ang data center at archive ng mga talaan sa basement. Iyon ang puso ng buong korporasyon, kung saan nakaimbak ang lahat ng kumpidensyal na impormasyon, mga transaksyong pinansyal, mga kontrata at higit sa lahat ang mga HR records ng lahat ng tao, kasama na ang mga peking talaan ni Maria Elena Santos. Ginawa ng mga bumbero ang lahat ng kaya nila, ngunit nang mapatay na ang apoy, huli na ang lahat. Ang data center ay ganap na nasunog. Ang mga server ay natunaw. Ang mga hard drive ay nabaluktot. Ang malalaking tumpok ng papel na talaan ay naging isang tumpok na abo at uling. Lahat ng ebidensya tungkol sa kanyang peking pagkakakilanlan, tungkol sa kanyang mga lihim na transaksyon para palakasin ang kanyang kapangyarihan, lahat ay tila nabura ng apoy. Lumabas si Maria Elena sa harap ng media na may mukha ng sakit. Ginagampanan ng husto ang papel ng isang responsableng vice-presidente na nasasabik sa pagkalugi ng kumpanya. Madali niyang inilihis ang opinyon ng publiko patungo sa direksyon ng isang aksidente ng kuryente na nagdulot ng nakalulungkot na sunog. Nakatayo ako sa malayo at tinitingnan ang itim na gusali, ang aking puso ay lumalamig. Naglaro ang manloloko ng isang napakamataas na baraha, napakamalupit. Handa siyang isakripisyo ang isang bahagi ng ari-arian ng korporasyon para pangalagaan ang kanyang lihim. Lahat ng ebidensyang mahirap na nakalap namin ni Daniel ay mukhang naging walang halaga. Sa isang sandali, naramdaman ko na ang lahat ng aking pagsisikap ay nasayang. Ang aking kaaway, pagkatapos sirain ang lahat, ay maaaring mahinahon na lumabas mula sa nasunog na gusali, malinis at walang kahit isang bakas. Lumubog ako sa isang pakiramdam ng pagkatalo at kawalan ng lakas. Lahat ng daan ay mukhang humahadlang na. Ang masamang tao ay nasa labas pa rin ng batas at nagpapatibay pa ng kanyang posisyon pagkatapos ng sunog sa pamamagitan ng pagpapakita ng sarili bilang taong nagdadala ng responsibilidad na muling itayo ang korporasyon. Sa mga araw na puno ng kawalan ng pag-asa iyon, nagpunta ako sa lumang silid ng aking ina para humanap ng kalinga. Tahimik na umupo at tinitingnan ang mga nalalabi ng kanyang kagamitan. Inaalalayan ko ang isang kahon ng alahas na gawa sa niyog na kahoy na sinabi ni Manong Bert ay ang pinakamahal na bagay ng aking ina. Binuksan ko ang takip ng kahon. Sa loob ay ilang piraso ng alahas na hindi masyadong mahal, ngunit pinung-pino ang pagkagawa. Kinuha ko ang bawat piraso at sa isang sandali,
Nadama ng aking mga daliri ang isang maliit na uhaw sa ilalim ng tela sa loob ng kahon. Nagulat ako at maingat na tinanggal ang tela. Isang lihim na kumpol ang lumabas. Sa loob ng lihim na kumpol ay hindi alahas, kundi isang maliit na notebook na nakabalot ng tela at isang ordinaryong ballpen. Malakas na tumibok ang aking puso. Nanginginig akong binuksan ang notebook. Ang malambot at eleganteng sulat ng aking ina ay lumabas sa harap ko. Ito ang kanyang tala-arawan. Binasa ko ng bilis ang bawat pahina. Inilarawan ng aking ina ang lahat ng kanyang mga alalahanin, mga pagdududa. Isinulat niya ang tungkol sa mga kakaibang gawin ni Rosario, ang kanyang pakiramdam ng pagkabahala sa pag-iwan ng kanyang mga anak sa malapit sa babaeng iyon. At pagkatapos, isang nakakagulat na katotohanan ang inihayag sa mga huling pahina. Isinulat lamang ilang araw bago ako madukot. Isinulat ng aking ina, "Ngayon, dinala ko ang 2 anak ko para sa medikal na check-up. Kinumpirma ng doktor na sina Elena at Luisa ay kambal na ganap na magkapareho, ngunit ang mga dokumento ng dalawa ay may kakaibang pagbabago. Nag-aalala ako tungkol sa intensyon ni Rosario, kaya nagre-record ako para lang may maisalba kapag may nangyari. May hindi tama, kailangan kong matuklasan ang katotohanan. Kambal? Ako at ang manlolokong Maria Elena Santos ay tunay na magkaparehong kambal. Umikot ang aking ulo. Kaya hindi lamang mayroon akong isang ate na kambal. Kinuha ko ang ballpen at maingat na inikot ito sa aking kamay. May isang napakaliit na pindutan sa katawan ng ballpen. Pinindot ko ito. Isang pamilyar na tinig, ang mainit na tinig ng aking ina, ay lumabas mula sa ballpen. "Ate Clara, natatakot na ako. Nalaman ko lang na si Elena at Luisa ay kambal. Itinago ito ng asawa ko sa akin. Hinihinalaan ko rin ang yaya na si Rosario na may masamang balak. Natatakot ako na gagawin niya ang isang bagay na makakapinsala sa aking mga anak. Nagre-record ako ngayon at itatago ko ito rito. Sakaling may masamang mangyari, ang maikling recording ay naglalaman ng napakamalaking impormasyon. Ito ang mapagpasyang ebidensya. Ebidensya na hindi maaaring itanggi tungkol sa katotohanan ng aking pagkakaroon ng kambal na kapatid na babae at ang hinala ng aking ina tungkol kay Rosario. Ang apoy na iyon ay maaaring sinunog ang mga talaan, ngunit hindi nito masusunugan ang pagmamahal at pagiging maingat ng isang ina. Sa parehong oras na natuklasan ko ang pag-asa mula sa mga alaala ng aking ina, isang masayang balita rin ang dumating. Ang operasyon sa puso ng aming ama ay matagumpay. Kaya niyang makalabas sa mapanganib na sitwasyon at unti-unti na siyang gumagaling. Nagmadali akong pumunta sa ospital, mahigpit na hawak sa aking kamay ang bolpen at ang tala-arawan. Pumasok ako sa kwarto ng pasyente. Ang aming ama ay nakahiga sa kama, mahina pa ngunit malinaw na ang kanyang mga mata. Sa pagkakita sa akin, bahagya siyang ngumiti. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang payat na kamay. "Itay, nakita ko ito." Ibinigay ko sa kanya ang tala-arawan at pinindot ang recording. Sa pakikinig ng tinig ng kanyang asawa, pagkatapos ng mahigit 20 taon, ang mga mata ng aking ama ay napuno ng luha. Nakinig siya ng hanggang matapos ang recording, mabilis na binasa ang mga huling pahina ng tala-arawan. Sa katapusan, huminga siya ng malalim at mabigat. "Tama, kayo ay kambal." Aminin niya, ang kanyang boses ay paos. Noon sinabi ng isang manghuhula na ang 2 anak ay magtatalo at magdadala ng malaking kalamidad kapag magkasama. Dahil sa pamahiin, itinago namin ng inyong ina ang lihim ng kambal mula sa mga kamag-anak. Iba-iba ang petsa sa mga dokumento, pinalayo kayo sa isa't isa at nagpadala ako sa iyo sa kamag-anak na malayo. Sa balak kong ibalik kayo kapag lumaki na. Ngunit hindi ko inakala na ang maling desisyon ko ang nagbigay ng pagkakataon para sa masama. Iyon ang nagpalayas sa iyo ng 20 taon at nagwasak sa buong pamilya natin. Umiyak ang aming ama. Mga luha ng pagsisisi na huli na. "Itay, huwag na kayong magpahirap sa sarili." Inaliw ko siya.
Hindi na ngayon ang panahon para magsisi. Ang manloloko ay nasa labas pa rin. Kailangan ko ang tulong ng Itay. Tumango ang aming ama. Ang kanyang mga mata ay naging matigas. Ang batang iyon, matagal na akong may hinala, ngunit walang ebidensya. Tahimik akong nagsagawa ng investigasyon. Bago pa man ako nagkasakit, nakakita na ako ng huling mga katibayan. Hindi sila matatagpuan sa korporasyon, naroroon sila sa isang ligtas na kaha sa isang bangko sa Singapore. Binigkas niya sa akin ang isang serye ng mga numero at password. Sa loob nito ay ang orihinal na sertipiko ng pagsilang ng inyong dalawa. Mayroon din ang resulta ng DNA test sa pagitan ko at ng peking babae na iyon na lihim kong ginawa ilang taon na ang nakakaraan. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi na siya maaaring tumakas. Ang huling bitag ay itinaas na. Ang manloloko ay hindi nalalaman na habang nagtatamasa siya sa kanyang tagumpay pagkatapos ng pagsusunog, ang mga pinakamatibay na katibayan na iniingatan ng pagmamahal ng isang ina at pagsisisi ng isang amang ngayoy handa ng wakasan ang kanyang panloloko. Sa pagkakamit ng mga katibayan na hindi maaaring itanggi ni Daniel at ako, ay hindi na nagaksaya ng kahit isang segundo pa. Kinabukasan, ginamit ko ang aking posisyon bilang pinakamalaking shareholder para magimbita ng isang espesyal na emergency na pulong ng lupon ng mga direktor. Pumasok si Maria Elena Santos sa sala ng pulong ng may kumpiyansa at kayabangan. Naisip niyang gusto ko lamang gumawa ng abala sa kanya tungkol sa sunog. Hindi niya naiisip na ito ang araw ng kanyang wakas. Nagsimula ang pulong. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Tumayo ako at tumingin ng direkta sa mga mata ng manloloko. Mga Ginoo, ang pagtitipon na ito ay hindi para talakayin ang muling pagtatayo ng korporasyon, kundi para ilantad ang isang kakilabots na katotohanang itinago sa loob ng mahigit 20 taon. Nagingay ang buong sala ng pulong. Bahagya kuminot ang noo ni Maria Elena, ngunit pinalakad pa niya ang magandang hitsura. Luisa, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko siya pinansin. Sa malaking screen ay ipinakita ko ang kopya ng sertipiko ng pagsilang ng aking kambal na kapatid at ng manloloko. Mga Ginoo, ito ang orihinal na sertipiko ng pagsilang ng aming magkapatid. Tulad ng makikita ng lahat, kami ay kambal na magkakapatid. Nagkakaroon ng kaguluhan ang sala ng pulong. Pagkatapos, pinindot ko ang recording ng boses ng aking ina na nagmula sa ballpen. Ang mainit na tinig ng aking ina ay tumaas. Nagkukuwento ng kanyang alalahanin at ang katotohanan tungkol sa kambal. Nagsimulang magbago ang kulay ng mukha ng manloloko. Peke ang mga ito, sinubukan niyang tumutol. Peke, ngumiti akong malamig. Kung gayon, paano ang resulta ng DNA test na ito? Ipinakita ko sa screen ang resulta ng DNA test na lihim na ginawa ng aming ama. Nagpapatunay na wala siyang anumang relasyon ng dugo sa aming ama. Sumabog ang sala ng pulong. Ang mga direktor at shareholders ay nagulat at tumingin sa kanya. Hindi. Imposible ito. Nautal siya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang huling suntok ay inihanda. Isang video call ang ikinonekta sa malaking screen. Ang aming ama, kahit nasa kama ng ospital, ang boses niya ay napakaliinaw at matibay. Sa buong lupon ng mga direktor, ako si Don Rodrigo Santos ay nagpapatunay na ang taong nakaupo sa posisyon ng bisepresidente ay hindi ang aking anak na babae, ang tunay na Maria Elena Santos. Siya ay isang manloloko, ang anak ng yaya na si Rosario, ang taong dinukot ang aking anak na babae 20 taon na ang nakakaraan. At ito, itinuro niya ang kamera patungo sa akin, ang tunay na anak ko, si Luisa Santos. Lahat ay natapos na. Ang manloloko ay bumagsak sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay naging maputi at walang dugo. Lahat ng kanyang mga krimen mula sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan hanggang sa pagnanakaw ng kayamanan, ang sabuatan para saktan ang aking mga anak at ang pagsusunog ng korporasyon ay lahat inilantad sa liwanag ng araw. Ang lupon ng mga direktor ay agad na bumoto
para alisin ang lahat ng kanyang posisyon at ipasa sa kinauukulang mga autoridad para sa paglilitis. Pagkatapos noon, sa ganap na pagkakaisa, ang Lupon ay bumoto para ihalal ako bilang bagong pangulo ng Lupon ng Santos Corporation. Nang pinalo ang kahoy na martilyo, nalaman ko na ang aking paglalakbay para sa paghihiganti at pagbawi ng lahat ng sa akin ay umabot na sa katapusan. Ang sala ng pulong ay unti-unting naging tahimik pagkatapos ng kaguluhan. Ang manloloko ay dinala ng koponan ng seguridad palabas. Ang mga miyembro ng Lupon ay isa-isang umalis pagkatapos ng mga salitang pagtanggap na medyo nanlalagkit. Sa kalaunan, si Daniel at ako na lamang ang natira sa silid. Ang liwanag ng papalubog na araw ay dumaan sa malaking bintana ng salamin, nagbibigay ng gintong kulay sa buong silid. Nakatayo ako at tinitingnan ang lungsod sa labas. Ang bigat na nagpabigat sa akin sa mahabang panahon ay mukhang naibaba na. Naramdaman ko ang kagaanan, ngunit pati na rin ang pagkawalan ng laman. Tapos na talaga ang lahat? Lumingon ako at tinanong si Daniel. Ang aking boses ay may bahagyang kawalan ng katiyakan. Lumapit siya sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay malambot. Oo, tapos na ang lahat. Ang natitira ay ipaglaban na ng batas. Mula ngayon ikaw ang Pangulo ng Santos. Nagawa mo na. Tumingin ako sa kanya, ang lalaking palaging naroon sa tabi ko sa pinakamahirap na mga sandali. Ang taong naging matibay na sandigan para sa akin para harapin ang lahat ng bagyo. Nagkatuluan ang aming mga luha, ngunit ito ay luha ng pasasalamat at kaligayahan. Mahinahon niyang pinunasan ang aking mga luha. Sinabi ko na, ito ang aking tungkulin at pangako rin. Bago umalis ang ilan pang miyembro ng Lupon, tumayo ako at sinabi ng malinaw at matibay. Mga Ginoo, nais ko ring ipakilala ito, si Daniel Cruz. Hindi lamang siya ang espesyal na tagapayo ng korporasyon, kundi pati na rin ang pinakamahalagang tao para sa akin. Ang lahat ng aking tagumpay ngayon ay dahil sa kanyang tulong. Tumingin ang lahat sa amin, may pagkagulat, ngunit nang maunawaan, tahimik na tumango. Nang gabing iyon, sa opisina ng Pangulo ng Lupon, kung saan opisyal na ko na itong inangkin, si Daniel at ako ay magkasamang tinitingnan ang lungsod na nagsisimula ng magilaw, tapos na ang labanan. Luisa, biglang tinawag niya ang aking pangalan ng may pagmamahal. Ngayon ang panahon para pag-isipan natin ang ating sariling kaligayahan. Pagkatapos sabihin ito, bigla siyang lumuhod sa isang tuhod. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na may tela. Binuksan niya ito, sa loob ay isang brilyanteng singsing na kumikislap. Luisa Santos, pumayag ka bang maging asawa ko? Napatigil ako. Ang kaligayahan ay napuno ko. Hindi ako nag-isip na pagkatapos ng lahat ng nakakilabots na kaganapan, makakakita pa rin ako ng isang tahimik at matamis na paguli. Tumango ako. Ang aking mga luha ng kaligayahan ay patuloy na bumagsak. Oo, pumapayag ako. Isinuot niya ang singsing sa aking kamay. Perpektong perpekto ang pagkakaangkop. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa gitna ng kumikislap na ilaw ng lungsod, naghalikan kami, isang pagtatapos ng isang lumang kabanata na puno ng sakit at puot, at isang pagbubukas ng isang bagong kabanata ng pag-ibig at pag-asa. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, ang aking buhay ay unti-unting napunta sa tamang landas. Ang manlolokong Maria Elena at ang kanyang inang si Rosario ay dinakip at kinaharap ang parusa ng batas para sa maraming kaso. Ang ari-arian ng pamilyang Reyes ay sinamsam ng mga autoridad. Si Senyora Remedios Reyes ay namuhay sa kanyang mga huling araw sa pag-iisa at pagdurusa. Lahat ng paghihiganti ay tila naayos na, ngunit sa aking puso ay may isang bagay pa rin na hindi mapayapa. Hindi ko gustong mabuhay habang buhay sa ulap ng galit. Nais kong gawing isang bagay na may kahulugan ang mga sakit na aking naranasan. Agad ko ring naisip ang villa ng pamilyang Reyes.
Ang lugar na iyon ay ang pinagmulan ng lahat ng trahedya sa aking buhay. Doon ko naranasan ang pagtataksil at kawalan ng pag-asa sa sukdulan nito. Pagkatapos ng pagguho ng pamilya nila, ang villa ay isinaklaw ng bangko. Gamit ang aking personal na ipon, binili ko muli ito. Marami ang hindi umintindi, pati na rin si Daniel sa simula ay medyo nagulat. Tinanong niya ako kung bakit ko gustong panatilihin ang isang lugar na puno ng masakit na alaala. Ngumiti ako at sinabi sa kanya, dahil doon ito puno ng sakit, higit na gusto kong gawing isang lugar ng pag-asa. Gusto kong ang mga babaeng may sitwasyon na tulad ko ang mga naabuso na pinabayaan ay magkaroon ng isang lugar para humilig at magsimula muli. Nagdesisyon akong i-renovate ang buong villa. Pinagiba ko ang mga madilim na dingding, pinalitan ng malalaking bintana ng salamin na pumapayag ng sikat ng araw. Ang makapal na damuhan ay nilinis at puno ng mga bulaklak at puno. Bawat sulok ng bahay ay ipininta ng maliwanag at mainit na mga kulay. Pinangalanan ko ito na Tahanan ng Luisa o Luisa's Haven. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang pansamantalang tirahan kundi isang kumpletong support center. Mayroon kaming mga psikolohista para pagalingin ang mga sugat sa isipan, mga klase para magturo ng mga kasanayan para magkaroon ng matatag na trabaho, at mayroon ding isang nursery para alagaan ang mga anak nila. Nang araw ng inaugurasyon ng tahanan ng Luisa, marami akong inimbitahan. Nakatayo ako sa harap ng lahat, hindi bilang pangulo ng lupon ng isang malaking korporasyon, kundi bilang isang babae lamang na nakaraan sa mga bagyo. Ikuwento ko ang aking kwento hindi para humingi ng awa, kundi para magpadala ng mensahe. Kahit gaano kalupit ang pakikitungo ng buhay sa iyo, huwag kailanman isuko ang pag-asa. Gawin ang mga batong ibinato ng tao sa iyo bilang pundasyon para maitayo ang isang bago, mas malakas at makabuluhang buhay. Sa pagtingin sa mga ngiti at mga luha ng kaligayahan ng mga unang babaeng pumasok sa tahanan ng Luisa, alam ko na ginawa ko ang tamang bagay. Ang galit ay naging pagmamahal at mula sa abo ng nakaraan, isang bagong buhay na puno ng pag-asa ay sumusulbog. Habang abala ako sa trabaho sa korporasyon at sa proyektong tahanan ng Luisa, patuloy na tahimik na ginagawa ni Daniel ang isa pang misyon. Alam niyang sa aking puso ay may isang bakanteng espasyo, isang pagnanasa tungkol sa nawawalang kambal na kapatid na babae, ang tunay na Maria Elena Santos. Pagkatapos madakip si Rosario, naging baliw siya at ayaw niyang ipahayag ang anumang bagay tungkol sa kinaroroonan ng tunay na Maria Elena. Paulit-ulit na sinasabi niya na namatay na ang bata noon pa, ngunit si Daniel at ako ay parehong hindi naniniwala rito. Ang isang mapanlinlang at malikhaing babae tulad ni Rosario ay hindi basta-basta isasayang ang isang napakamahalagang baraha. Malamang na dinala niya ang tunay na Maria Elena sa isang lugar na napakamalayo at inimbak doon. Nagpadala si Daniel ng tao para suriin ang lahat ng ulilang tahanan at mga sentro ng proteksyon sa buong bansa, lalo na ang mga liblib at hindi gaanong kilala. Ang paghahanap ay tulad ng paghahanap ng karayom sa dambuhalang dayami. Maraming buwang lumipas nang walang kahit isang katipunan. Paminsan-minsan ay halos wala na akong pag-asa. Tanggap ko na ang maaaring hindi ko na makita ang aking pinakamahalagang natitirang kamag-anak. Hanggang sa isang araw, bumalik si Daniel ng may mukha na parehong masaya at seryoso. Ibinigay niya sa akin ang isang lumang litrato na nadilaw na. Tingnan mo ito, sabi niya. Sa litrato ay isang grupo ng mga kasambahay na nagpapaltanaw kasama ang ilang mga bata sa bakuran ng isang ulilang tahanan. Kinakindat-kindat ang aking mga mata at nagmasid ng mabuti at huminto ang aking puso. Sa kanang sulok ng litrato ay may isang batang babae. Ang mukha ay kamukha ko ng kamukhaan. At ang pinakamahalaga, sa kanyang pulso ay may isang maputla-putlang batik na hugis kalahating buwan. Iyon ay magkaparehong batik sa akin. Sino ito? Saan ito? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Kinuha ang litratong ito mga 5 taon na ang nakakaraan sa isang ulilang tahanan sa isang probinsya sa Visayas, paliwanag ni Daniel.
Ang isang miyembro ng aking koponan ay may kakilalang dating volunteer doon. Sinabi niya na ang kasambahay na babae sa litrato na nagngangalang Elena ay napakabait, mahilig sa mga bata ngunit medyo introvert ang pamumuhay. Umalis siya sa ulilang tahanan mga 4 na taon na ang nakakaraan at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Si Elena, marahil iyon ang pangalang ibinigay ni Rosario sa kanya para itago ang tunay na pagkakakilanlan. Kahit pa mahinang-mahina pa ang pahiwalit, ito ang pinakamalaking pag-asa na nakamit namin pagkatapos ng napakatagal na paghahanap. Ang aking kambal na kapatid na babae ay buhay pa at may pangalan si Elena. Kahit hindi pa kami makahanap ng kumpletong impormasyon, may isang bagay na nagpatibay sa akin. Naniniwala akong buhay pa siya dito sa mundo at naniniwala rin akong may isang araw na magkikita kami. Ilang buwang lumipas pagkatapos ng paglalakbay ko patungong Cavite, ang aking buhay ay tunay nang nakahanap ng kapayapaan. Kahit hindi pa nahanapan ng kambal na kapatid, ang katotohanang alam ko na buhay siya at may isang pangalan ay isang malaking ginhawa. Si Daniel at ako ay nagpapatuloy sa paghahanap, ngunit hindi na namin ito ginagawa ng masyadong nakakapit at pabigat. Nagtitiwala kami sa tadhana. Ang negosyo ng Santos Corporation sa ilalim ng aking pamamahala ay patuloy na lumalago. Napatunayan ko na ang aking kakayahan at wala nang sinuman na nangangahas pang magduda o hamakin ako. Ang tahanan ng Luisa ay aktibong gumagana rin, naging sandalan na ng daan-daang kaluluwa na nangangailangan. Ang aming ama, pagkatapos gumaling ang kanyang kalusugan, nagdesisyon na magretiro at mag-enjoy ng kanyang katandaan kasama ang mga apo. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras na naglalaro kina Sofia at Miguel. Sa pagtingin sa nasisiyahang ngiti ng aming ama, alam ko na nahanap na niya ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos, isang magandang araw, nagdesisyon si Daniel at ako na magkasal. Hindi isang marangyayang seremonya, kundi isang maliit at mainit na pagtitipon sa hardin ng taniman kasama ang mga pinakaminamahal nating tao. Nang araw na iyon, nakasuot ako ng purong puting wedding gown, hawak ang kamay ng 2 kong anak habang lumalakad patungo kay Daniel na naghihintay sa ilalim ng arko na puno ng mga bulaklak. Si Sofia ay naging flower girl, maganda sa kanyang prinsesang damit habang nagkakalat ng mga petalo ng rosas sa landas. Si Miguel naman ay naging ring bearer, ang batang lalaki ay nakasuot ng maliit na suit na mukhang napakaseryoso at nakakatawa. Nakaupo ang aming ama sa kanyang wheelchair na may mapagmahal na ngiti, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kaligayahan. Nang nakatayo na ako sa harap ni Daniel, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang boses ay malalim at tapat. Salamat sa pagpunta mo sa aking tabi at pagbibigay sa akin ng isang kumpletong pamilya. Mula ngayon, anumang mangyari, nandito palagi akong nagtatanggol sa inyong tatlo. Nagpalitan kami ng singsing at ng isang matamis na halik sa gitna ng palakpakan ng lahat. Sa sandaling iyon, alam kong ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Mayroon na akong isang asawang buong pusong nagmamahal, 2 magandang anak, isang amang alagaan, at isang matatag na kinabukasan. Ang aking buhay ay lumikha ng isang malaking bilog mula sa tuktok ng karangalan, bumagsak sa kailaliman ng kahihiyan, at mula sa abo ay muli akong bumangon ng mas malakas kaysa dati. Nahanap ko ang aking sarili, nahanap ang aking pamilya, at nahanap ang tunay na pagmamahal. Nang gabing iyon, habang magkasamang nakaaup ang buong pamilya, nakatanggap ng isang tawag si Daniel. Pagkatapos sagutin ang telepono, lumingon siya sa akin at ngumiti ng puno ng misteryo. May balita na. Sa isang maliit na nayon sa baybayin ng Visayas, may isang batang guro na nagbukas ng libreng klase para sa mga mahirap na bata. Sinasabi ng mga tao na ang gurong iyon ay may batik na hugis kalahating buwan sa kanyang pulso. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos sa aming mga anak at sa aming ama, isang ngiti ng kaligayahan at pag-asa ang namukadkad sa aking mga labi. Ang paglalakbay ng paghanap ng nakaraan ay tapos na at isang bagong paglalakbay
para matagpuan ang kinabukasan ay nagsisimulang magbukas sa harap namin at sa pagkakataong ito, wala na akong nag-iisa. May pamilya na akong kasama,